Hi sa inyong lahat, mga idol, mga kababayan kong Bisaya. Nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng video. Ang tatalakayin pala natin ngayon na part spiritual na may share ko sa inyo about na naman sa engkanto. Ito po mga idol, para marami talaga kayong malalaman. Panoorin nyo lang to, ang mga video na to, kasi po itong sinasabi ko po about sa engkanto, totoo po ito. Ang ano naman, maano ko po sa inyo na kung naniniwala ba kayo, i-share ko ito sa inyo na masasabi ko kung naniniwala ba kayo sa engkanto na kagaya na din natin tao, engkanto. Kasi yan po ang karamihan na sinasabi o noon pa na mga engkanto kagaya lang din natin mga tao. Yun, mga pareho yung mga ano. Pero para sa akin, mga idol, hindi po kasi ako naniniwala doon. Kasi ako naman, spiritual ako. Alam ko po yun, at kaya ito i-share ko sa inyo. Yan. Bago ko naman ito ma-share sa inyo kung bakit hindi ako naniniwala na engkanto kagaya natin tao. Bago ko yan sa inyo sasabihin, i-share ko po muna sa inyo ito yung mga nadaanan ko po. Ganun. Kasi alam nyo mga idol, panahon 2000, kasi nangyari po yan sa akin mga 2019. Hindi ko na masabi sa inyo kung ano yun, basta anong buwan yun, basta kay 2019 yun nangyari. Doon sa amin idol, doon malapit lang din sa bahay namin, yung pagmangkin ko po. Kasi ano na oras na po ng ano yun, oras na 6 PM na po yung nangyari. May puno kasi doon na tinatawag doon na tugas po, ang tinatawag sa amin yun. Hindi ko nga alam kung anong tawag yan dito sa Tagalog, pero tugas po yan sa amin. Yung punong napakagandang puno, karamihan yan po ang ginagamit sa furniture. Alam ko naman po yun doon na may nakatira doon na engkanto doon, kasi yan ano sa mga engkanto, nakatira sa mga puno. At namimili din po yan sila ng mga pagtitirahan nila na yung magandang puno na napaka yan. Nagkataon lang din kasi yun na yung pagmamangkin ko, oras ng 6 PM, dumaan siya doon, tapos umihi siya doon na ginto. Doon ako napaisip, bakit naman yun siya doon, sa dami-dami doon pa na ginto, umihi. Ganun, may nakatira dyan, baka magalit po. Tapos bata pa naman yun, so bata, wala yung kaalaman, walang kaalaman. Ayun, siyempre po, pag umangkin ko yun, kaya nag-concern na lang din ako na pagkatapos nun, pinuntahan ko yung ako na lang ang humingi ng pasensya doon sa nakatira doon. Pinuntahan ko yung puno pagkagabi na po ng alas 7 ng gabi. Kadaan lang yung isang oras doon, pumunta ako doon.
nanghingi ng pasensya at sinabihan ko na gusto ko siyang makausap, yung nakatira doon. Pero kung hindi siya gusto makipag-usap sa akin, okay lang din sa akin. At least humingi na din ako doon ng pasensya sa nangyari ko kasi bata pa lang, hindi lang alam na kaya ako na lang din. Kaya nahingi ako doon na kung pwede makausap ko siya. Nag-iwan ako doon sa kanya ng ano. Pero yun, mga idol, nung pagsabi ko, hindi ko pa yun siya nakausap. Nagbitaw lang ako doon ng salita. Humingi ako ng pasensya doon. Pero ginawa ko po yun, ako lang po mag-isa. Gabi na po yun. At walang nakakaalam doon, kundi ako lang. Kaya, noon, hinintay ko siya doon sa doon sa labas ng bahay ko. Sa oras na yun nasabi ko. Yun. Kaya, sa totoo lang, tumupad naman yung nakatira doon. Yung engkanto na yun. Tumupad naman. Kaso lang, galit talaga. Galit siya sa nangyari, sa ginawa sa pamangkin na umihi doon. Galit siya, galit. Pero hindi naman niya inanuhan yung pag-umangkin ko kasi ako nanghingi naman ako ng pasensya. Pero galit lang siya. Naramdaman ko na galit. Kasi alam mo yung ginawa niya kahit ako nanghingi ako ng pasensya sa kanya sa nangyari at nag-ano ako sa kanya na nakipag-usap. Hindi naman sa nag-ano ako sa kanya na porket may alam ako, isa akong spiritual at saka may sa katawan ko may nagbabantay sa akin. Saka may kakayahan ako na may gabay ako na dumidipinsa sa katawan ko. Hindi naman ako sa ganun. Kasi gusto ko lang yung maging safe yung pagmangkin ko na ganun. Ayaw ko ng parang inaano sila. Ganun na lang. Alam niyo sa nangyari nun. Kinausap ko siya na hinintay ko siya kasi makakausap niyo po lang yun sila yung mga engkanto pag papasukin niyo po yun sila sa katawan. Kasi ang po niyan, mag-uusap kayo. Sa isipan na po yan at sa kakaramdaman po kayo mag-uusap. Kasi nagbitaw ako ng salita ko doon sa kanila na ako lahat yun magsasalita sa kanila. Pagkatapos ko po yung magsalita, alam niyo po na mga idol, papasok na po yun sila. Yun. Pero siya lang yun, yung isa lang yung engkanto. Ang sinasabi ko kung sila yun sa mga karamihan po pag nag-uusap. Kaya yun idol, pumasok na yung engkanto sa akin, sa katawan, wala siyang pinapaisip sa akin. Alam nyo, wala siyang pinapaisip sa akin. Wala siyang sinasabi. Ganun. Nagparamdam lang siya sa akin. Tapos yung ko, naninigas na yung liig ko. Ganun. Parang ganun. Alam nyo, sinabihan ko siya ako. Nakipag-usap lang ako sa inyo ng maayos, humingi ng pasensya para maging safe lang yung kapatid ko. Kasi po, ang ginawa sa pamangkin ko, bata po yun, hindi niya alam doon. Ganun. Lalo na kagaya sa inyong mga engkanto ng mga ganyan tinitirahan nyo, hindi niya alam yan kasi bata po yun. Kaya kinokontrol niya ako. Ganun. Kung ano man yung gusto kong sasabihin, hindi ko masasabi. Hindi ko masasabi na sa kanya. Kasi kinokontrol niya ako. May gusto kang isipin pero hindi mo masasabi. Hindi mo rin maiisip kasi kinokontrol niya. Kaya yan ang karamihan mga idol na halimbawa kung wala kayong may share ko din sa inyo to.
kung wala kayong kakayahan makipag-usap sa kanila, huwag nyo na gagawin kasi ang karamihan po yan sa nangyari sa mga ganyan, lalo sa mga engkanto. Ang mapuntahan po sa inyo yan, pag wala kayong panglaban, pusis po ang patutunguhan nyo. Ganun. Kaya yung nangyari sa akin, kung walang gumagabay sa akin, ang mangyari sa akin yung pusis talaga. Kasi yung engkanto, papasok na yun sa katawan ko at doon na yun tumira. Sa saniban na yung katawan ko, yun. Kaya huli, nilabanan ko siya, kinaya ko, sinabihan ko siya na ako nakipag-usap na ako ng maayos, huwag mo akong ganituhin. Kasi baka mapilitan kita. Baka mapatay pa kita. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kasi kung ulitin mo pa to, kasi 3 beses na inanuhan ko, pangalawang beses ganun pa rin. So sinabihan ko siya, sa pangatlong beses na ikaw, kung ganito ka pa rin, papatay na talaga kita. Yan ang sabi ko na sa kanya. At saka hindi na naman ako nag-ano sa'yo kasi una ko palang pag-usap sa'yo, humingi lang ng pasensya. Tapos ganyan ka na sa akin. Ganun lang, kaya hindi mo na rin ako magsisi kung ganito. At saka magkatabi lang tayo na tinirahan mo at saka doon sa bahay namin. Kaya ang idol, then nung yun, nag-ano na naman siya, hindi na niya pinipigilan yung isipan ko, yung katawan ko, yung sasabihin ko. Ayun. Grabe ay naninigas ka, pinapawisan ka na ganun, pinukontrol ka. Ayun ang yan lang po ang papayo ko sa inyo sa mga ganyan, yung mga ganun, wala kayong gumagabay. Kasi po sa akin na idol, sabihin ko na lang po ito sa inyo, ako isa akong spiritual, pero ang gumagabay po sa akin, hindi naman sa may porkit may alaga akong may nakatirang dragon sa katawan ko, may gumagabay din sa akin po na isa po yung tinatawag na angel po yan siya na napakapuging angel po yun, gumagabay sa akin na nagbabantay. Simula pa po yun sa pagkabata ko hanggang ngayon, at hanggang hindi niya ako iiwan. Kaya nakaasa ako sa kanya na sa lahat ng mga gawain ko, hindi niya ako bibiguin. Yan po, lahat makayanan ko, lahat napakabait po yan na angel po. At hindi lang yan angel po na normal, yung po yan. Sa mga angel po yan talaga, taas po talaga siya, nagbantay. Kasi alam niyo po kung bakit yan nandito sa akin. Nagustuhan kasi ako, kasi yung totoo, yung puso ko, kaya tumira yan sa akin kasi napakaganda po yung puso ko. Kasi nasa puso kasi yan ang tao kung bakit sila ganyan tumira sa'yo, kasi sila po yun. Kaya yan po yung gabay ko, isang angel. Palagi nagpaparamdam sa akin. Yan ang angel yan siya na tinatawag na angel. Pero hindi yan angel na bata po. Angel po yan sila na lalaki po yun na tinatawag angel. Sinasabi ko, lalaking angel, puging angel. At saka matangkad pa nga yan sa akin. Kaya yun, mga idol, mapatuloy ko yung pagsasalita doon sa yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kung totoo nga ba yung yung mga engkanto, mga idol. Hindi ako naniwala dyan na kapwa-tao natin, kasi hindi po yan totoo. Pinalaganap lang po yun. Kaya hindi ko ma-share sa inyo kung bakit pinalaganap yung mga ganyan.
Pero alam ko po yun lahat kasi alam ko po yun lahat. Alam ko yun. Kasi i-share ko ito sa inyo. Ang mga engkanto lang po ay isa po yan sila sa tinatawag ng mga sa karamihan, yung mga dawende, yung mga kaprito, yung agta, yan po sila. Mga iba pa dyan na mga mukha, mga yan po sila ang mga engkanto. Ano din sila na para din silang tao pero sa mga itsura na may nag-iba, mga ganyan. Marami yan sila na klase. Iba-iba yan ang mga engkanto. Hindi natin yan sila nakikita. Yan, ilan lang ang may kakayahan yan na nakakita sa pantain at saka makaramdam. Kaya iba-iba din yan sila, may makakaunawa, may bababait din sa kanila. Ganun din. Yan. Kaya sa inyo, para sa inyo itong sa may, lalo na dyan sa mga probinsya, maraming mga ganyan, kahit saan naman talaga yan, magbigay po tayo ng respeto sa kanila. Hindi natin sila sabihin na lang mga ganyan, tabi-tabi na lang po. Iwasan lang po. Yun lang. At saka itong video ko na maano sa inyo, abangan nyo naman ang ibang spiritual na may share ko sa inyo. Thank you na lang sa nanonood, subscribe na lang po sa sa Facebook, follow na lang din po. Sana masuportahan nyo para po na mas marami pa kayong malalaman. Kasi sa totoo lang, kahit maraming malalaman, yung buong laman ng puso ko na sobra nito. Kung hindi man ako hindi nyo talaga ito malalaman kung ano ang laman talaga. Kaya umasa ko na sa mga suporta nyo. Mas marami pa kayong malalaman. Yan lang po, mga idol. Thank you sa inyo lahat dyan, mga kababayan, kung Bisaya o saan man kayo, mga probinsya. Thank you.